May mga lugar talaga na kahit wala kang ginagawang masama, ramdam mong hindi ka nila gusto roon. Ako si Renz, dati akong seminarista. Malapit na sana akong mag-final vows noon, pero isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang tuluyang nagpalayo sa akin sa simbahan. Tungkol ito sa isang simbahan sa Davao. Nangyari ito 4 years ago, summer. Pagod na pagod ako sa seminary life. Burnout, ika nga. Kaya nung inalok ako ni Papa na magbakasyon muna sa probinsya namin, sa Davao Oriental, hindi na ako nagdalawang isip. Tahimik ang lugar, lunti ang paligid, malayo sa lahat ng ingay sa Maynila. Sabi ni Papa, perfect daw yun para sa retreat ng kaluluwa. Noong unang araw ko pa lang sa barangay nila, sinamahan ako ni Tito Ben, kapatid ni Papa, umakyat sa burol kung nasaan daw ang pinakamatandang simbahan sa lugar nila. Isang lumang chapel na bato. Sabi niya, matagal na raw itong hinding ginagamit, pero banal na banal pa rin ang pakiramdam. Yun ang sabi niya. Pagdating namin sa tuktok, agad kong napansin na parang walang tao. Tahimik, walang misa, walang pare. Pero hindi rin siya mukhang abundanado. Malinis yung paligid. Maayos ang mga bangko, maaliwalas kahit luma. At bukas ang pintuan. Parang hinihintay akong pumasok. Akala ko noong una, baka may tagalinis lang nakakaalis. O baka may community pa rin na nag-aalaga sa lugar. Pumasok ako. Dumiretso ako sa altar. Umupo, nagdasal. Tahimik. Masyadong tahimik. Pero habang nakapikit ako at nagro-rosaryo, may naramdaman akong kakaiba. Malamig. Hindi yung normal na hangin na galing sa bintana. Ito, parang may huminga sa batok ko. Napamulat ako. Paglingon ko, wala. Pero may naiwan. Amoy. Isang amoy na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Amoy kandilang sunog. May halong insenso at parang dugo. Kinilabutan ako. Tumayo ako. Pero bago ako makalatkad palayo sa lugar, may narinig akong tunog. Parang may tumapak sa kahoy. Lumingon ako. Doon ko siya nakita. Isang babae, nakaitim, may belo. Nakatayo sa dulo ng simbahan. Puting-puti ang balat niya, parang papel. Hindi ko makita ang muka, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Tapos, ngumiti siya. Pero hindi yung tipong mabait na ngiti. Yung ngiti na parang sinasabi, akin ka na. Hindi ko na hinintay kung anong susunod na mangyayari. Lumabas ako ng simbahan. Tumakbo pababa. Hindi ko sinabi kahit kanino, kahit kay Tito. Pero kinabukasan, hindi ko na napigilan. Tinanong ko si Tito habang nagkakape kami sa labas ng bahay. Tito, may madalas bang nagsisimba pa sa chapel na yon? Tumingin siya sa akin. Nagtaas ng kilay. Wala na yun. Matagal nang walang pari doon. Sinara na yung simbahan. Walang misa, walang deboto. Bakit? Kasi may nakita kong babae kahapon sa loob. Nakaitim, nakatayo lang. Parang hinihintay ako. Hindi na siya nagsalita. Tumitig lang siya sa akin. Tapos, marahan siyang bumulong. Kung ako sa'yo, wag ka nang babalik doon. Baka binuksan ka na niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero nung gabing yun, nanaginip ako. Nasa loob ako ulit ng simbahan. Pero
Hindi na ito yung malinis at maayos na lugar kahapon. Madilim na. Puro kandilang itim ang nakasindi. Walang altar, walang krus. Sa gitna, may babae. Yung nakita ko kahapon, nakaupo, nakatungo. Tapos, ngumiti ulit at nagsimulang bumulong. Balik ka, may iniwan ka, balik ka. Paggising ko, nanginginig ako. Basa ng pawis ang damit ko. Pero ang kinilabutan ako ng sobra, maitim ang ilalim ng mga kuko ko. Parang humawak ako ng kandilang sunog. Pero hindi pa dyan natapos. Kinabukasan, may tumawag na kaklase ko sa seminaryo. Renz, nasunog ang maliit na chapel sa retreat house natin kagabi. Pero bro, may naiwan na pangalan mo sa altar. Parang sinulat gamit ang kandila. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako ang gumawa nun. Pero bakit parang may sumusunod sa akin? At habang iniisip ko palang lahat ng yun, may kumatok sa bahay. Isang matandang lalaki. Hindi ko kilala. Nakangiti lang. Pero malamig ang tingin. Ang sabi niya sa akin, alam mo bang dati, hindi simbahan yan. Gathering place yan ng mga kulto. Hindi ko alam kung bakit ako kinilabutan nang marinig ko yon. Bahay ng kulto. Parang may kung anong pumutok sa loob ng ulo ko. Hindi ko na napigilan. Ano pong ibig niyo sabihin? May babae po akong nakita doon. Nakaitim. Parang madre. Pero hindi siya normal. Ngumiti siya sa akin tapos hindi na ako nakatapos dahil biglang sumeryoso ang matanda. Tapos halos pabulong niyang sinabi, kapag ngumiti yan sa'yo, ibig sabihin, pinili ka na niya. Bigla akong napaatras. Pinili? Nang ano? Hindi ko na siya naabutang sumagot. Tumalikod na lang siya at naglakad palayo, paakyat sa burol. Doon sa simbahan. Wala man lang paalam, wala ring paglingon. Iniwan akong takot at litong-lito. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, kahit anong dasal ko, hindi ako marinig. May mga tunog akong naririnig sa labas ng bintana. Kaluskos. Para bang may lumalakad sa damuhan. Pero pag sinisilip ko, wala naman. Hanggang sa makatulog ako sa pagod. At doon, nagsimula ulit. Panaginip. Pero mas totoo na ngayon. Nasa simbahan ulit ako. Pero hindi na ako parang bisita lang. Nakatayo ako sa harap ng altar. Suot ko yung robe ng isang pare. Tapos sa harap ko, lahat ng tao, nakaitim, nakabelo, nakaupo, nakatitig lang. Tahimik, walang imik. Hanggang sa dahan-dahan silang yumuko, sabay-sabay. Parang sumasamba. Sa likod ko, may naramdaman ako. Mainit ang hininga sa batok ko. At may narinig akong boses. Malambing, pabulong. Salamat sa pagbabalik mo, Renz. Pagkagising ko, may dugo sa kama ko. Sa unan, sa bedsheet. Pero wala akong sugat, kahit saan. Hindi ko na alam kung alin ang panaginip, alin ang totoo. At mas lalo lang akong natakot nang lumapit sa akin si Tito kinabukasan. Seryoso ang mukha niya. Renz, may kailangan kang malaman tungkol sa simbahan. Naglakad kami pabalik sa burol. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao. Pagdating namin sa tapat ng simbahan, huminto siya. Alam mo ba kung bakit walang nagsisimba na rito? Umiling ako.
Tumitig siya sa pinto ng simbahan. Sarado na ngayon. Dahil ang lugar na yan, hindi talaga simbahan nung una. Isa yung cult center noon. Pinasabog ng mga sundalo. Pero imbes na wasakin, tinayuan ng chapel. Akala nila matatabunan ng kasamaan. Pero hindi. Natira pa rin ang nasa loob. Napalunok ako. Anong klaseng kulto yun? Hindi siya sumagot. Kundi, bigla niyang hinila ang kwintas sa leeg niya. Krus, biyak, basag ang kalahati. Yung kulto, hindi sila sumasamba sa Diyos. Sumasamba sila sa babae. Pagka-uwi ko, nagdesisyon akong magsaliksik. Binuksan ko ang lumang laptop ni Tito. Nakisagap ako ng signal mula sa data ng kapitbahay. Ilang oras akong naghanap ng forums, old blogs, kahit archive ng mga lumang balita. At doon ko nakita isang article, headline, Huling Kabanata, Pagsabog ng Sekta sa Davao Oriental, Walang Nakaligtas. Taong 1979, isang kulto raw ang nakadiskubre sa bundok. Ang leader nila, isang babaeng nagngangalang Sister Apollonia. Nang mahuli sila ng military, imbes na sumuko, sinilaban nila ang sarili nila sa loob ng kanilang altar. Ang sabi sa huling linya ng article, ang kanilang huling dasal, dadalawin namin ang mga pipiliin ng babae, ang mga tunay na naniniwala. Tumigil ako sa pagbabasa. Nanginginig ang kamay ko. Kasi may litrato sa article. Black and white. Malabo. Pero doon, sa gitna ng nasusunog na altar, may babaeng nakatayo. Nakaitim. May belo. At kahit sunog na ang paligid niya, nakangiti siya. Parehong-pareho sa babae sa simbahan. Kinabukasan, nagdesisyon akong umalis na sa barangay. Pero, bago ako makababa sa terminal, may isang batang babae na humarang sa daan ko. Hindi ko siya kilala, pero tinawag niya ako sa pangalan. Kuya Renz! Napatigil ako. Bakit mo ako kilala? Ngumiti siya. Yung ngiting ayaw na ayaw ko na sanang makita. At ang sinabi niya, hinanap ka niya kagabi, babalikan ka niya. Binalot ako ng kaba. Yung tipong kahit gusto mo nang tumakbo, hindi ka makagalaw. Babalikan ka niya. Paulit-ulit yung sinabi ng batang babae sa utak ko habang papasakay ako ng bus pauwi ng Davao City. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na pinansin kung may sunod ba sa akin. Basta makalayo lang. Pero nung makauwi ako ng gabi, akala ko tapos na. Akala ko ligtas na ako. Pero nagkamali ako. Mga 3:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung bakit. Tahimik ang kwarto. Tahimik ang buong bahay. Pero, may kakaiba. Amoy sunog. Tapos, naramdaman ko, may huminga sa batok ko. Dahan-dahan akong tumagilid. At doon ko siya nakita. Nandito siya, sa mismong kama ko. Nakatayo, nakaitim pa rin. Yung belo niya, halos dumikit na sa mukha ko. Pero yung mata niya, puno ng dilim. At yung ngiti, parang hinulma mula sa bangungot. Hindi ka pwedeng umalis. Sinubukan kong sumigaw, pero wala akong boses. Parang may humigop ng lakas ko. Pinili ka na. Ikaw ang bagong saserdote. Biglang nagdilim ang paligid. Pagmulat ko, nasa simbahan na ulit ako. Pero hindi na ito panaginip. Ramdam ko yung malamig na hangin, yung amoy ng lupa at bulok na kahoy,
Yung mga kandila sa paligid na parang kusang umiilaw. Nasa altar ako, nakatali. May mga taong nakapaligid, nakaitim, nakabelo. Hindi ko makita ang mga mukha nila, pero alam kong sila yun. Yung mga dating kasapi ng kulto. At nasa harap nila, siya, si Sister Apollonia. Hindi siya tumatanda. Hindi siya naaagnas. Parang siya mismo ang simbahan. Ang katawang pinili ay dapat sumunod. Malingaw-ngaw ang tinig niya sa buong paligid. Biglang nagliwanag ang mga mata niya. Nasusunog ako. Literal. Pero wala akong apoy. Parang mula sa loob. Tinutupok ako. Sinasakop. Hindi ko na alam kung paano ako nakaligtas. Nagising ako sa ospital. Sabi ng mga tao, natagpuan daw nila akong palakad-lakad sa highway. Hubot-hubad, tulala. May mga paso sa balat na hindi maipaliwanag. Walang kahit anong CCTV. Walang nakakita kung paano ako nakapunta roon. Sabi ng doktor, trauma lang daw. Nervous breakdown. Pero alam ko ang totoo. Hindi ako baliw. Nandyan siya. At hanggang ngayon, naririnig ko pa rin siya na parang nagdadasal sa gabi. Minsan, may mga banal talaga na lugar na hindi para sa banal na gawain. Dahil hindi lahat ng banal ay banal. At hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Kaya kung makakita ka ng abandonadong simbahan sa gitna ng gubat, huwag mong subukang pumasok. Kung nagustuhan nyo itong kwento, mag-subscribe kayo sa The Anonymous Whisperer YouTube channel. Pwede nyo rin itong i-follow sa Facebook page na Anonymous Whisperer. Salamat sa pakikinig. Kita-kita kits sa susunod na istorya.